He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all ye saints of God. Sing for joy. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Yes, He will. Oh, sing for joy. Acts chapter 6, verses 1 to 7. In those days, when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebrew Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, "I would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the Word." The proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas. Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands on them. As the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient on the faith. Amen. All right. Sige po, let us continue to in prayer. Panginoon namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa araw na ibinigay mo sa amin, Lord. This is a day that we will celebrate our family, to celebrate it with you. To thank you, Lord, sa pagbibigay mo po sa amin ng pamilya. Maraming salamat, Panginoon namin Diyos, na ikaw ay parati, Panginoon, na sa bawat isa ay naggagabay. Maraming salamat, Panginoon namin Diyos, na ikaw ang Diyos na patuloy na sa amin ay nagtitiyaga ng pagbibigay, Panginoon, ng pangunguna, pagbibigay, Panginoon, ng gabay sa bawat isa, patuloy na pagpaparamdam sa amin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon namin Diyos. And at the same time, Lord, maraming salamat po sa mga rebuke, sa mga discipline, Panginoon namin Diyos, na binibigay mo po sa bawat isa sa panahon na kami ay nawawala po sa tamang landasin na idnilaan mo po para sa bawat isa. Lord, we thank you so much for today. And we believe, Lord, I believe, Lord, that there is nothing that's going to be accomplished today without your presence, without your anointing, without your Holy Spirit. Everything will go down to zero.
and that we acknowledge. And so we pray, our holy God in heaven, just like as how we have praised you, as we have thanked you in our songs, we thank you and we praise you again that you are among us. You are with us. You are in the center. And continue to be the center, our holy God in heaven, through Jesus Christ, that you may be able to open each one's mind, each one's heart. Dahil po, Panginoon namin Diyos, sa ganang amin, wala po kaming kakayanan para, Panginoon, buksan ang aming pag-iisip para makaunawa. Buksan ang aming puso para makita, Panginoon, ang iyong pagliligtas. Ikaw lamang, Panginoon namin Diyos, ang may kakayanan yan. Ikaw lamang, Panginoon, ang may kakayanan ng aming mga mabigyan kami ng aming kabutihan. And Lord, we are asking in Jesus' name that you may be powerfully exalted today. Ikaw po, Panginoon, ang makita namin, maramdaman namin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian at maibigyan ka namin, Panginoon, ng nararapat na pagbibigay ng paggalang sa iyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon namin Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kaming lahat ay nagdarasal. Amen. All right. Today po, we thank you so much for your presence. Today is our family day. And normally po, family day po is, si Pastor Mar ang nag-preach. And, before pa, it's either si Pastor Hender o si Pastor Mar. And when I was assigned, medyo nakaramdam ako ng panliliit. Alam mo yun, na parang, alright, parang naano din ako na, kasi parang I'm not worthy, yung mga ganun, mga bagay na minsan i-instill sa mind mo. But at the same time, I prayed, sabi ko naman sa Lord, your Lord naman, Panginoon ka naman, Panginoon ka nila, Panginoon din naman kita. So kung paano ka kikilos sa kanila, ganun ka din kikilos sa akin. So I am, with that po, I'm confident na today po, the Lord has a message for each one of us. Bawat isa sa atin na nananampalataya sa Panginoon, may mensahe siya para ngayong araw. And this is the day that we don't want to be wasted, just like another day. Gusto nating makita kung sino yung Panginoon sa buhay natin. Gusto nating makita na malaliman kung sino yung Panginoon na kumikilos sa buhay natin. Ano yung role niya sa buhay natin at ano ang role natin sa buhay sa kanyang harapan. That we would like to see. That we would like to see. And ngayon po, pag-aaralan natin a family core value. It is because this is a family day. So yung tema po natin, we made it a little closer to the topic. So dahil po tayo ay isang pamilya sa harap ng Panginoon natin, it is time for us to understand what family means before the Lord. Ano yung family core value? Yung core value na isang mahalaga sa pamilya, isang core na nag-establish sa isang pamilya. Yung pinaka-purpose, pinaka-point na yung isang pamilya lumalakad, kumikilos. Yung organisasyon ng isang pamilya. So that we would like to understand. Nadinig na po natin kanina kung saan manggagaling yung ating tema. Manggagaling po ito sa Book of Acts. And yung pong Book of Acts, let me just give you a short briefing, isang konting backdrop po. This is the second book that most of us know already, that historically, traditionally written by Dr. Luke. So yun pong, yung una niyang sinulat ay yung gospel po na ang pinamagatan na Gospel of Luke. And si Luke po ay isa sa mga close na associates, naging close na associate ni Apostle Paul. And yun po sa second, pag nabasa ninyo yung Acts, kung ano yung description niya, sinasabi niya na itong libro na isusulat niya, ay ito yung gawain ng Panginoong Hesus. It's a continuation of the work of the Lord Jesus Christ that has been given through His Holy Spirit. Yung una niyang pagkakasulat doon sa Gospel of Luke, yun po yung gawain ng ating Panginoong Hesus, kung papaano siya naipanganak
hanggang sa kanyang kamatayan, at yun yung gawain niya in a physical person. So buhay ang ating Panginoon. Siya yung kumikilos, kasama ng mga apostol, kasama ng mga disipulo, kasama nila sa pagkilos yung ating Panginoon. And this time, it is a different scenario. Yung, kung mapapansin niyo po sa mga nag-aaral ng Biblia, yung Book of Acts, kung wala yung Book of Acts, medyo may hirapan tayong maintindihan yung connection ng gospel at yung connection ng mga letters na sinulat ni Paul. Kasi po yung Book of Acts, yung pagsisimula nung na-lift up na yung ating Panginoong Jesus sa heaven, yun yung simula until the time na yung bakit yung mga sulat ni Paul nakarating sa mga Gentiles. So makikita nyo doon, maintindihan natin pag binasa natin yung Book of Acts, kung paano nakarating yung sulat, yung message ng ating Panginoong Jesus sa mga Hentil. And that's one, tayo yun. We are among them. And dito po sa ating pagsusulat po ni Luke sa Acts, sinabi niya dito na nung panahon na binili na sila ng Panginoong Jesus, pagkatapos na siya po ay lifted up into heaven, and sinabi sa kanila na wag aalis ng Jerusalem. Nandun sila sa Jerusalem because they were about to celebrate Pentecost. So nandun sila sa Jerusalem, ang bilin sa kanila, wag aalis ng Jerusalem because they have to wait for the Holy Spirit that God has promised and was already mentioned ng Panginoon nating Jesus nung sila ay magkakasama pa. So doon sila mag-stay. Few days after ng kanyang lifting up sa heaven, darating yung Holy Spirit. So, yun po yung ginawa nila, and the Holy Spirit came to the disciples right after, a few days after, and it was in the day of the Pentecost. Ano yung kahalagahan ng Pentecost po sa buhay? Kung mapapansin ninyo, yung sa Panginoon nating Diyos, lahat po ng mga okasyon sa Israel, mahalaga sa Kanya. Value niya. Sa atin kasi, because we're not Israelites, hindi natin alam yung mga bagay na yon. It is them. Nung pong Passover, namatay yung ating Panginoon Diyos. And 40 days, kasama siya ng mga alagad, kinakausap niya yung mga alagad, itinuturo niya yung tungkol sa kingdom of God. Yun yung kanyang teaching. Pero mapapansin din nyo na pagkatapos po ng teaching niya after ng resurrection, bihirang-bihira yung mga details na ibinigay sa atin ng mga alagad. Kung mapapansin niyo, lahat ng detalye na binigay nila sa atin nung bago pa mamatay yung ating Panginoong Jesus. And that is for a reason, because yung mga tao na kamukha natin, kakailanganin po natin ng kung minsan kasi pagka yun na yung nasabi, yun na ang ating susundan without sometimes rationalizing things according to the Spirit. Ngayon po, nung ibinigay yun, yung bilin na yun ng ating Panginoong Jesus, dumating yung Day of Pentecost. So, ibig sabihin po no, yung Day of Pentecost sa mga Israelites, 50 days after the Passover. And what is the Pentecost po sa kanila? Sa kanila po, festival yon, piyesta ng pag-aalay, first fruits, pag-aalay ng mga first fruits. And spiritually speaking, yung pong Day of Pentecost, doon ibinigay yung 10 Commandments ng ating Panginoon. Yung 10 Commandments ng ating Panginoon, ibinigay sa mga Israelites 50 days after the Passover. And yun po, nung binigay po yung 10 Commandments ng ating Panginoon, do you know how many people died because they disobeyed and rebelled against the Lord? 3,000.
And during the day of Pentecost, God has reversed the verdict. Binigyan niya yung 3,000 ng buhay. 3,000 yung mga tao na tumanggap sa Panginoon nung panahon, araw ng Pentecost. Yung pagbibigay niya ng Holy Spirit sa kanyang mga disipulo. And they were numbered 120. Plus, ng araw na yon, nadagdagan sila ng 3,000. And pagkatapos po nun, dumami pa sila and they came about like 5,000. And dito na po tayo mag-aaral sa ating salita. And we assume because that 5,000 was in chapter 4, so marami pa nangyari. And according to the report, according to the book written by Luke, marami pa na naniwala pagkatapos nun sa ating Panginoong Jesus. Sa kabila ng mga trials, sa kabila ng mga threats ng Sanhedrin, hindi naman sila nagpatinag, maraming naniwala sa ating Panginoong Jesus. It is because the Holy Spirit has already been at work. Kung mapapansin niyo po, very important ito mga kapatid, sa ating mga nananampalataya, napaka-importanting maintindihan ito. Ang isang tao, wala siyang kakayanan na gawin yung tama at mabuti sa harap ng Panginoon. Wala siyang kakayanan na sundan yung katwiran ng ating Panginoon maliban yung banal na Espiritu niya kumilos sa kanya. Maliban na yung banal na Espiritu niya kumilos sa isang tao. Kung wala kang banal na Espiritu ng Panginoon, wala kang kakayanan, kapatid, wala akong kakayanan. Ang isang tao, walang kakayanan na maintindihan ang kalooban ng Panginoon, much more na sundan yung kanyang kalooban. Because there are two things. Kailangan nating maintindihan ano yung kalooban ng Diyos. Pangalawa, sundin kung ano yung kalooban ng Panginoon. And in both ways, sa dalawang aspeto nato, walang magagawa ang kahit na sino pang tao. Ang Diyos ang kikilos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. That is why it should be very clear na lagi nating maintindihan yung salvation natin. Though we are still in process, we are being saved, but it is not your work. It is not my work. We are saved by what? We are saved by grace. And through what? By faith. Without faith, there's no grace. Without faith, there's no grace. Don't think that there will be grace without you believing in the Lord Jesus Christ, accepting Him as your Savior, accepting Him as your Lord. Wala po. Ang grasya, kumikilos pag tinanggap mo yung Panginoon na naniniwala ka na ikaw na tao ay kailangan mo ng Savior. And when you say Savior, mga kapatid, naniniwala ka sa kawalan mo. Naniniwala ka na ikaw na tao ay isang madumi, makasalanan at walang kakayanan, walang kalinisan na sarili na pwedeng humarap sa ating Panginoon. Pare-pareho tayo dyan. Equal tayo dyan. Walang naiba sa atin. We are the same. So walang pwedeng magmalaki. Very important na maintindihan. The grace is given through faith in Jesus Christ. Thank God. It is just by grace that we are going to be saved. Walang magmamalaki kahit isa sa atin. Wala ring magkukundina kahit isa sa atin dahil pare-pareho tayo sa harap ng ating Panginoon. And then moving on, dito po sa ating Acts 6:1-7, let us study this. Verse 1, in those days when the number of disciples was increasing, and mahalaga sila sa Panginoon nating Diyos. Kung maalala ninyo na napaka-importante, nabigyan sila ng special support. And dito po, makikita natin, ano yung Hellenistic Jews? Sila po yung mga tinatawag na Greek Jews. Yung Greek Jews, because po dahil after nung Babylonian captivity, nagsimula na yung diaspora.
Alam po ninyo, kung napag-aralan ninyo, doon nagsimula ang diaspora. So, inano na sila, kung saan na sila napunta, hindi na lang sila sa Judea nagsistay. Wala na sila, dati nandun sila sa Judea, walang lumalabas doon, pero pagkatapos noon, unti-unti na yung mga Jews ay napupunta na sa iba't ibang lugar. So, doon po nagsimula yon. Kaya kung bakit meron tayo Hellenistic Jews, they were from Greece. Galing sila sa mga Greek kasi nasakop din yung Jerusalem na napamunuan din sila ng mga Hellenist. So, yun yung mga Hellenistic Jews, sila yung mga nabuhay na sila sa ibang lugar. And yung mga Jews, yung mga Hebraic Jews naman, sila yung mga nag-stay doon. And of course, marami pang iba. Marami pang pulo-pulo, mga paksyon-paksyon. Pero ito naman, ito lang yung napansin. Pero po, sa isang pamilya ng Diyos, gusto lang po natin itong malinaw. Kaya kung sakaling meron conflict sa loob natin, meron tayong hindi pagkakaintindihan, meron tayong mga bagay na mga kinu-complain sa bawat isa, that could be normal because we came from a different perspective and we came from a different culture. Pero, napaka-importante po, sa lahat ng mga tao sa loob na iglesia, matutunan yung submission. Merong leaders, merong members, may mga ministries. Pag member ka ng ministry, kahit na nagpipreach ka pa, kailangan mo sumunod sa leader. Kung ang mga tao, nakamukha natin, member, halimbawa, naka-under tayo sa isang miyembro na hindi pa siya nagli-lead. Pero siya yung leader ng ministry. Kailangan mo matutong mag-submit. Kakailanganin yon sa bawat ministry ng Panginoon. Just like the way we are being taught, we have to submit to the authorities. Hindi pa pwede, complain na lang complain. Hindi rin pa pwede yung nagre-rebelde. Hindi yan tinatanggap ng ating Panginoon. I hope that is clear sa isang mananampalataya na kamukha mo at sa akin. Pag lumabas po tayo at hindi tayo submissive, wala tayong wisdom ng submission, wala tayong grace ng submission, makikita yan sa atin sa labas. Makikita yan ng mga tao na pakasilimuhan natin at ano yung sasabihin nila sa atin. Are we a salt? Are we a light? Of course not. Walang ganon. Kung tayong mga Kristiyano na alam natin kung ano yung tama at hindi natin ginagawa, malaking problema yon pagdating sa labas. Wala pong ma-attract sa ating pumunta sa ating Panginoong Hesus, lumapit sa ating Panginoong Hesus, at tumanggap sa Kanya kung yun ay ipapakita natin sa ating mga kapwa. So, number 2. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables." Ito yung sinasabi ng mga apostol. Because yung mga apostol, in the presence of wisdom, they knew exactly what they're going to do. Sabi nila, hindi ito, may mga complaints. Pero kung halimbawang sila ang magdi-deal sa complaints, hindi kakailanganin. It is because yung pong complaints at magkakaroon ng maraming mga issue pa doon sa loob, hindi naman sila madadagdagan, hindi rin madadagdagan yung oras. Yung 24 hours, it will be the same 24 hours. And their body will be the same as one body. At hindi naman sila madadagdagan. Ibig sabihin po, kung sila pa ang mamumuno doon sa pag-aayos na mga kakailanganin ng mga tao, doon sa kanilang pagkain, mauubos, dobling oras yung ibibigay nila. At yung trabaho na ibinigay ng ating Panginoon, the main work that God has given them, mababawasan. And you know, very subtle na iisipin, this is kung wala in the absence po of wisdom, wala kang wisdom, yun yung gagawin mo. Yun yung gagawin mo. It is because napaka-importante na sila ay mabigyan ng lahat ng pagkain. Napaka-importante na yung distribution ng food, lahat maabot, lalo na yung mga widows. But because they are full of wisdom of the Holy Spirit,
na alam nila kung ano yung dapat gawin. Number 3, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over them. So yun yung kanila po na naging desisyon. Nakita na ninyo mga kapatid, alam po ninyo sa church, sa isang congregation, hindi po mawawala sa atin, dahil magkakaiba tayo, hindi mawawala yung bawat issue. Yung mga issue ng 2 tao, 3 tao, ng isang ministry, ng buong congregation, meron tayo niyan, magkakaroon tayo niyan, disputes, pwede yan, patuloy yan. Pero ano yung nabigay sa kanila na pangunawa ng Panginoon? And ang sabi niya dito, we will turn their responsibility over to them, and we will give our attention to prayer and the ministry of the word. Napaka-importante pong maintindihan. Lahat ng bagay pwedeng mangyari sa ministry, sa congregation, lahat ng kaguluhan. Pero, yun ba yung dapat maging center of attention ng bawat miyembro sa ministry? No. Ang dapat gawin, we'll give our attention to prayer and the ministry of the word. Why? Because from the beginning, it is very clear to them, ang inyong trabaho to make a disciple, which we will see and later on. Yun yung utos ng ating Panginoon. Kung mawawala yung focus mo doon, kasi meron ng issue dito, may issue pa doon, may issue pa dito, ang dami ng gulo, kailangan ko ayusin ito. Hindi po yun ang solusyon. Ang solusyon, patuloy mong lakaran kung ano yung ibinigay na trabaho sa iyo ng ating Panginoon. And that is, give your full attention. Focus yourself to prayer and to word. Ito yung ginawa ng ating mga apostol. Ito yung kanilang ginagawa at yun yung kanilang napagdesisyonan na patuloy na gawin. Oras na mawala po ang isang tao, lalo na isang leadership, sa word, nawala siya, focus niya sa prayer. Ano sa tingin niyo yung mangyayari? Sino ang magbibigay sa kanya ng kaalaman? Saan tayo kumukuha ng wisdom? Sino ang nagbibigay sa atin ng lakas? Wala naman tayong sarili niyan. Nanggagaling yan lahat sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus and through His Holy Spirit. That is why this is the wisest decision that they have made that day. We will turn this responsibility over to them, and we will give our attention to prayer and the ministry of the word. So ganun din po tayo na napaka-importante sa bawat isa sa atin. Kahit na sa mga personal nating sa personal natin na mga family. Marami tayong magiging problema. Problema sa loob, problema sa labas na dinadala sa loob. So marami po niyan. Pero tayo po, ano yung kailangan natin gawin? Let us just focus. Word and prayer. Napaka-importante. Hindi sila magkaisa. Hindi sila dalawa. Isa. Hindi pa pwedeng meron kang word, wala kang prayer. Meron kang prayer, wala kang word. Yun po yung ginawa ng mga apostol. And bakit natin pinag-aaralan? Dahil sila yung nauna sa atin. Sila yung pioneer. Sila yung binigyan ng wisdom ng Panginoon at sila yung namatay para sa Panginoon. Handa silang mamatay, masaya silang mamatay para ganapin yung ginagawa, yung binilin sa kanila ng Panginoon. That is why we are studying this. That is why we would like to know what is in them so we can follow. Because po, kung halimbawa lang na bawat isa sa atin, pakikinggan lang, babasahin lang, hindi natin masusundan kasi wala ka naman lakas. Wala akong lakas na sumunod sa Panginoon kahit na gusto ko pa. Gustong-gusto kong sumunod sa Panginoon, but still, napupunta ako sa punto na nadidisappoint ako sa aking sarili because I am failing at times. And why is that? Because I am lack of prayer. Kulang ako sa pagdarasal. And I know that.
Dahil kung nandun ako, nakababad ako sa Panginoon, babad ako sa pakikipagsalamuha, pakikipag-communicate sa Panginoon nating Diyos, siguradong malakas ako. At yung wisdom, laging nasa akin. But without the Lord God, without His Holy Spirit working within you and within me, where can we get wisdom? Where can we get strength? And how can we love even the very person that we thought we love? Wala tayo nun. Iritasyon lang yung maibibigay natin sa bawat isa. And dito po, number 5, this proposal pleased the whole group. They chose Stephen. Kilala po ninyo si Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. Makikita po ninyo kung sino yung mga pinili. Mga tao po sila na full of faith and of the Holy Spirit. Pagka nangailangan si pastor ng mamumuno sa isang ministry, kakailanganin niya yun. Kakailangan niya ng man full of faith. Man full of the Holy Spirit. Kakailanganin natin sa bawat ministry natin, kung gusto natin na maging maayos, kamukha nung sa kanila, kailangan natin yon. Puno-puno tayo ng pananampalataya. Punong-puno tayo na espiritu ng Panginoon nating Diyos. Yung pong mga tao na to, they are, most of them are Greek names. So kaya po siguro sila kinuha, we can assume that because they were, those who were complaining were Hellenistic Jews, so para ma-attain nila, maintindihan nila kung saan sila nanggagaling, at madali silang magkaroon ng communication and relationship. So napaka-importante na yun ang kanilang, yun yung kanilang napili. It is because yung mga apostol naman natin is they are men full of wisdom. So sila yung napili din ng mga disipulo na kamukha nila. So number 7 po. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Nakita ninyo yun sa bandang huli? A large number of priests became obedient to the faith. And alam po natin na sila, from the beginning, against sila doon sa ating pananampalataya. So kung ano yung nagagawa ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mga apostol, yun yung nagagawa ng ating Panginoong Hesus na magkaroon ng ma-extend yung awa, ma-extend yung awa at habag niya sa mga tao na mukhang imposible na itatanggap sa Kanya. It is because that time, nung panahon ng Panginoong Hesus, parang imposible. Imposible na itong mga tao na to because they were always contradicting Him. They were always against Him. They were His enemies. Pero ngayon, marami na sa kanila yun na nampalataya. It is because it is the work of the Holy Spirit of God. So, yan po ang atin. And it's very short. I would like now to conclude with our last verse. It is coming from Matthew 28. 18 to 20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." And surely, I am with you always to the very end of the end. Sa mga tao na gagawa ng disipulo para sa Panginoon, that is His promise. I am with you always to the very end of the earth, of the world, of the age. So, gusto ko lang pong because this has really struck me. Ito pong sabi niya dito, make disciples. Pag po sinabing make, it is something that is intentional. Hindi ka lang aasa hindi ka aasa sa gawa ng, hindi ka gagawa ng, okay, this word, ibibigay mo yung word, gagana na yan.
ibibigay mo yung something that you have to give, like you pray once and then gagana na yan. Yung pong make, kung paano tayo gumagawa ng bagay-bagay, kahit na yung pagbibake lang ni Sam ng kanyang banana cake, na mahal na, we love most, no? Effort po yan. Kung hindi bibili si Sam ng saging, hindi lalapit yung saging sa kanya, or either mag-utos si Sam sa mami at daddy niya. Ngayon po, yung saging na yon, meron pa siyang point na para magamit sa baking. Hindi pa pwede yung matigas-tigas. Hindi pa pwede. So, kailangan niya ng mga ingredients. Kailangan din niya kung paano niya i-bake. Kailangan niya yung tamang temperature para i-bake yon. So, sabihin na natin, pag gumawa ka ng isang bagay sa simpleng banana cake, kailangan mo ng effort, kailangan mo ng knowledge. Napaka-importante nun. Nung sinabi po ng Panginoong Jesus, make disciples, it is an effort. Do you realize that? Ikaw at ako, sama tayo, make disciples. Gumawa ka ng tao na mamahalin yung Panginoon nating Diyos. Una, mananampalataya sa Kanya. Una, susunod sa Kanya. At mamahalin siya. Yun ang mission mo. Yun ang mission ko. Hindi pa pwede na tayo ay happy na tayo ay nananampalataya. We have to work. Kailangan natin na magtrabaho sa Panginoon. Hindi po ito sinabi, hindi po yung paggawa ng disipulo, hindi po ito sinabi sa apostolang. Sinabi ito para ito yung maging pattern natin at hindi lang tayo magkasya na okay na ako ngayon without us being burdened that we have to make someone, we have to have a fellow, that we can make them love our Lord with all their hearts and their soul. Responsibilidad po natin yan. Take it as a responsibility before the Lord. Dahil po lahat tayo, gusto ng Panginoon na maging mabunga para sa Kanya. Gusto niya tayong maging mabunga dahil gusto niya tayong maging kapakipakinabang para pa sa ibang tao na Kanyang hinihintay sa Kanyang kaharian. Kaya po, sa atin po mga tao, sa atin bilang isang pamilya, unang responsibilidad natin, palakasin yung ating mga sarili. Kasi kung hindi ka malakas, within and out, hindi mo kakayanin na mag-akay na isang tao na dadalhin mo sa Panginoon. Hindi kakayanin. Sino ang may kakayanan na mag-akay? Pareho lang kayong matutumba. Pare-pareho lang tayo matutumba. Kaya kailangan natin na magpalakas sa sarili natin at sa gayon, kung tayo na ay malakas sa pananampalataya at dumating na tayo na ang ating Panginoong Jesus ay minamahal natin at ang ating Panginoong Diyos sa langit, makakaya na natin na mag-akay na isang bata papunta sa ating Panginoong Jesus. Nakuha po, napaka-importante po nito sa buhay nyo at sa buhay ko. Hindi pa pwede, mga kapatid, na tayo-tayo lang. Hindi pa pwede na wala kang pakialam sa kapwa mo. Hindi yun tinatanggap ng Panginoon natin. Hindi yun tinatanggap ng ating Panginoong Jesus na sa'yo ay namatay, nagsakripisyo para ikaw ay maligtas. Dahil gusto niya na ang mga tao, lahat ng tao, kung pwede lang maligtas. Make it your responsibility. Make it your responsibility na maintindihan kung ano yung sinasabi ng Panginoon nating Diyos when He told His disciples, make disciples and baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So, napaka-importante po nun. And ngayon po, we will have our, later on, meron further na exhortation dyan na gagawin yung ating pastor. Pastor Mar. And ngayon po, ito po yung assurance, as I said, na binigay sa atin ng Panginoon. Kung ang isang tao, i-devote niya yung sarili niya sa paggawa ng inuutos ng Panginoon, ang sabi niya, I am with you always
to the very end of the age. Just like what we have read, what we have come to know, kung paano niya sinuportahan yung kanyang mga disipulo, kung paano niya sinuportahan si Apostle Paul at yung kanyang mga kasama, ganon din po yung pagsuporta na gagawin niya sa bawat isa sa atin. Because all in all, He is the one who makes a disciple. He will just use us to be His vessels. Pero kung willing ka at willing ako, kaya akong gamitin ng Panginoon, kaya kang gamitin ng Panginoon na makagawa ng disipulo para sa Kanya, para sa Kanyang kingdom. And that is because yung mga tao na nagmamahal sa Panginoon, yan po yung magiging goal. Dahil yan ang ibibigay sa inyo ng Holy Spirit ng Lord sa inyong puso at isipan na yan ang ating gagawin sa ating buhay. That will be our main objective sa buhay ng isang Kristiyano. Okay po, and yun po ang mensahe sa araw na ito. I hope you had received something from the Lord, and let us just pray. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa araw na ibinigay mo. Maraming salamat, Panginoon, na binigyan mo po kami ng mensahe, Lord. And naniniwala po kami, Panginoon, na dahil sa awa mo, Panginoon namin Diyos, bibigyan mo po ng buhay ang iyong mensahe, Lord, sa mga tao, Panginoon, na you have specified na makareceive nito. Alam mo po, Panginoon namin Diyos, ang puso at isipan ng bawat tao. Maraming salamat, Panginoon, sa mga puso na laging may pagpapakumbaba. Maraming salamat, Panginoon, na may mga tao ka na kinikilos, Panginoon namin Diyos. At patuloy, Panginoon, na binubuksan yung puso at isipan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos. At umaasa po kami, Panginoon namin Diyos, na ikaw po ang kikilos sa aming mga buhay. Wala kaming kakayanan, Lord, but we would like to learn full submission, Lord. Ibigay ang buong puso namin at isipan. Gusto po namin, Panginoon namin Diyos, na makita ka, kilalanin ka, Panginoon, at ikaw ay sundin namin sa aming mga buhay. Ikaw ang mabigyan namin ng parangal, mabigyan, Panginoon, ng pagpapasalamat sa lahat ng panahon. Maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ay laging mawain at laging nagmamahal. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, kami pong lahat sa iyo ay nagpapasalamat at nagsasabing, ikaw, Panginoon, ay kapuri-puri at laging kapuri-puri. Aming Diyos. Amen. Okay, pag-ibuksan na yung ilaw para makita na ako dito. Okay, isa po mapagpalang umaga sa bawat isa at salamat po sa mensahe ng umagang ito. At tayo po'y darako sa isang gawain ng Diyos, ang banal na hapunan. Nakadala ba natin? At bago po tayo mag-partake, no, mag-participate, ay gusto ko lang pong i-explain yung kahalagahan, no, na banal na hapunan. Since Family Day, no, ay masaya, no, na tayo magkakasama-sama bilang isang pamilya. Kaya yung nakatatak po sa ating t-shirt, nakalagay dyan, Psalms 133, verse 1 to 3. Ito yung Tagalog niya, sabi niya, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, no? Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Langis at tulibo ang nakatulad at nakakawangis. Sa ulo at balbas ito si Aaron kapag ipinahid. Umaagos ito't nababasa pati ang suot na damit. Katulad din ito'y hamog sa umaga sa bundok ng Harmon. Hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Zion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh na pangakong buhay na mananatili. Itong verse 1, may kanta nito eh. Sino nakakaalala ng kantang ito? No? Sa mga kaidaran namin, mga ancient times. Ang sabi nito, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid.
Kahit may problema at wala kang pera, di totoo yun. Di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. So, magalak tayo sa Diyos, no? So, bilang isang pamilya, sa isang pamilya ay hindi po yan nawawala yung conflict, no? Hindi po yan nawawala ng sino magkakapatid dito na hindi nawawala ng tampo sa pamilya? Oh, wala kayo nagkatampuan sa pamilya, magkakapatid? Pwede nga. Yung totoo. Nagkakaroon yan, no? Minsan sa damit, ay bakit bago yung damit niya? Bakit siya hindi? Bakit si nanay pibutit yata siya, no? O may mga ganun mga conflict. But sa pamilya ng Diyos, nagkakaroon din yan. But yun nga, meron mang ganyan. Meron mang tampuhan. But pagdating sa general agenda ng pamilya, ay nagkakasama ang magkakapatid, no? Nagkakaisa, no? Dahil ang pamilya. So, ako po nagagalak na makikita-kita tayo bilang isang pamilya at marami tayong mga games mamaya, no? So, napakahalaga na meron tayong pagtitipon sa itong pamilya. No? At sa atin pong banal na hapunan, gusto ko palang ibahagi gaano ba kahalaga ang banal na hapunan sa oras na ito ngayon, no? Ang dalawang elementong ito, hindi na ba? Ay ang tinapay at ang gatas ng ubas ay ginagawa natin ito bilang tanda, no? O pag-aalaala na utos ng Diyos. Isa sa mga ordinansa ng Panginoon ay binigay bago siya umakyat sa langit ay yung sa dalawang ordinansa yung baptism at yung banal na hapunan. Ay mga kapatid, medyo nag-iingay po tayo dyan, no? Narinig niyo po ba ako? Okay, tune in muna tayo. Okay? Yung banal na hapunan, dito po yung ating gagawin. At yung isang ordinansa, yung baptism, na gagawin po natin mamaya, no? Isa po yung utos ng Diyos. At itong gaganapin po natin ay iniwan ng Panginoon bilang utos siya na kaya natin ginaganap para alalahanin yung kanyang pagligtas sa atin. Sino po mga niligtas ng Lord dito? Hallelujah. Yung iba hindi nagtaas, hindi po nag-amen. Ano kaya? Naligtas naman. Na-joke lang mga kapatid. Alam ko naman na tayo, pag sumusunod tayo sa Diyos, ano yung bunga ng ating kaligtasan. No? At napakahalaga mga kapatid, maunawaan natin, sino ba si Kristo na ating tinanggap? Sino ba si Kristo nagligtas sa atin? So yung banal na hapunan ay iniwan ng Diyos during those times, the night before, under ang Lord sa suffering. No? Kasi nung gabi na sila naghapunan at nung madaling araw, yun na yung time para siya magsimula, magbata sa kanyang paghihirap. No? Lagi kong sinasabi na pag tayo umalis sa Pilipinas, anong ginagawa natin? Lalo pagka first timer, excited. Party, tawag lahat ng mga barangay, no? Kapitbahay. Alis, punta na ako sa abroad. No? Punta na ako sa abroad. Ginagawa na punta na ako sa imbitahin kasi excited. No? Pero pag pangalawang punta na sa abroad, bro, alis ka na. Pag sinabi, bro, alis ka bukas? Yes, alis ako bukas. Talaga mag-abroad na ako. Ito na. Pag-uwi, pangalawa, bro, punta ka na sa abroad? Uy, ano na eh. Kasi alam na yung buhay sa abroad, no? So ang Panginoon nung siya ay pumunta na sa langit, no? Bumalik sa kanyang ama, sa ating ama, ay yun yung time tinipon niya kanyang mga disipulo, yung 12 na disciples, except yung isa, no? Si Judas, hindi po yung nag-backslide si Judas, ha? Siya po yung tinawag ng Diyos from the prophecy of Isaiah, na siya'y tinawag ng Diyos for a purpose na i-betray yung ating Panginoon. No? Kaya hindi po siya yung nag-backslide. Talagang kinuha siya ng Panginoon, pinili siya ng Panginoon para mag-betray sa Kanya. No? Kaya kung na may nag-betray sa inyo, kasama ninyo ngayon, pinili ng Diyos yan para sa inyo. So, ganun ang ating Diyos. But makita natin mga kapatid, hindi man pinapakita ng Diyos sa atin na hindi man perfecto yung pamilya, but meron tayong perfectong Diyos. No? Hindi man perfecto yung kayong mga disipulo, meron siyang perfectong Ama. No? So same thing sa atin. So, sa atin mga kapatid ay ginagawa natin ito parang alalahanin yung ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Yung katas ng ubas symbolize ang dugo ng Panginoon na tumulo sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas, malinis yung ating mga kasalanan at makalaya doon sa dyablo kay Satan at hindi lang yun, yung makalaya tayo doon sa galit ng Ama.
Kaya nga yung galit ng Ama sa atin, no, sa mga anak niya, ay sinalo ng ating Panginoon. Bakit? Para ikaw hindi na mamatay sa dagat-dagatang apoy. Mantakin po ninyo, tayo nagkasala, si Jesus nagbayad. Sino na nakakita ng ganun? Nangutang ka tapos iba nagbayad. No? Si Sir Daisy Kaya, nangutang tapos biniyak ni Brother Alex, ano kayo nangyayari? No? Well, sana all. No? No? Nag-Shopee yung isa, iba nagbayad. May mga ganun. Ganun si Kristo, mga kapatid. Alalahanin po natin. Tayo yung nagkasala na tayo dapat mamatay, tayo dapat mapako sa krus, si Jesus ang napako sa krus. Ito yung value ng ating ginagawa ngayon. No? Yung kanyang katawan na binayubay sa krus ng Kalbaryo, na dapat tayo yung tumanggap noon, tinanggap na ng ating Panginoon Jesus. Kaya wala po tayong effort na ginagawa bakit tayo niligtas ng Diyos. Kaya napakahalaga yung ating pong ginagawa ngayon. So sa atin ngayon ay sabi sa 1 Corinthians 11, sabi ni Paul, 27, sabi dito, kaya't ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa o saro. So pag sinabing siyasat, hindi natin kayang, pag tayo nagsiyasat sa ating sarili, madalas sinasabi natin, wala akong kasalanan, malinis ako, matuwid ako, bakit ako gagawin yan? No? Kaya minsan pag in-invite mo sa church, kapatid, in-invite ka sa church, ay, wala akong panahon dyan, bakit? Wala naman akong ginagawa. Malinis naman ako, tumutulong ako sa pamilya, sapat na yun. No? But hindi ganun. Yung ating works ay wala po yung saysay, but yung goodness at grace ng Panginoon, yung po yung tinanggap natin na hindi natin, wala tayong effort na ginagawa. No? By faith sa ating Diyos. So pag siyasatin natin yung ating sarili, hindi natin makita kung hindi hiling natin sa Diyos. No? Pasiyasa tayo sa Panginoon na makita yung ating karumihan at ma-repent natin sa Diyos. At higit sa lahat, part yun yung ating mga sin, okay, bahagi yun, but ang pinaka-importante sa lahat, bakit natin siyasatin ang ating sarili? Kasi yung pagtanggap natin ito ay binavalue natin na tinatanggap natin yung dugo at katawan ng ating Panginoon at dahil yan, ipamuhay natin ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin, no, hindi naman talagang totoong tinapay ito ng Panginoon, ng kanyang katawan, kundi symbolize ng kanyang katawan at dugo na kapag tinanggap natin, ibig sabihin, kaisa tayo ng Panginoon. Pagkakaisa tayo ng Panginoon, kawangis tayo ng Panginoon. Kapag kawangis tayo ng Panginoon, yung ating mga gawa ay gaya sa Panginoon. No? Wala nang hatred. No? Kumbaga, Christ-like image na. So, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid, at tayo po'y humingi ng personal na paghingi ng tawad sa ating Diyos. Hallelujah. Dakila namin Diyos, kami pinagpapasalamat sa umagang ito. Narito po ang iyong mga anak ko Diyos upang sambahin ka at participate, Panginoon, sa dalawang elementong ito. Ang tinapay na simbolo ng iyong katawan at ang katas ng ubas na simbolo ng iyong dugo. Panginoon, sa oras na ito, patawarin niyo po kami, Panginoon, maging sa iyong mga anak ko Diyos, na minsan hindi namin nabibigyan ng pansin, nababaliw yung dalawang elementong ito, Panginoon. Na nawa, O Diyos, ang aming pong pag-partake nito sa dalawang elemento, ay makita namin ang aming buhay kung gaano mo kami, Panginoon, niligtas. Binayaran ng aming kasalanan na kami ang nagkautang, O Diyos, kayo ang nagbayad sa aming mga utang. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa pagligtas mo sa amin sa kamay ni Satanas at maging sa galit ng Ama sa amin, Panginoong Jesus. Salamat po sa iyong pagbayad, sa iyong pagtubos sa amin, na wala kaming ginawa kundi ang manampalataya lamang sa iyo. Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuha na po tayo. Come
tinapay ng buhay. Kanin mo, makisahan. Yan ang katawan, pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan, naghihirap upang iyong kamtan. Buhay na walang hanggan. Ito ang tinapay ng bagong tipan. Inutin mo, makibahagi. Ito ang sarap ng bagong tipan. Inumin mo, makisahan. Yan ang Kung dumadang upang ikaw ay luminis. yan ang Dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay pinigis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayubay. Yan ang dugong itinigis. Hanggang ikatunan ako'y kasama niya namatay. Ito ang aking ipahahayag na magpapalit si Jesus at buhay. Hallelujah. Ate po itaas at tinapay. Dakila namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito. Dahil simbolo ng iyong katawan ng tinapay na ito, Diyos. Patuloy po pagpalain sa buhay po ng bawat isa sa amin. At sa tuwing kakainin namin ito, Panginoon, nawa amin pong makita, ma-value, Panginoon, ng iyong katawan na binayubay sa krus ng Kalbaryo ay para kami tubusin sa galit ng Ama at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po ito, Diyos, at maging pagpapala kami sa mundo at maging ilaw sa mundong ito, Panginoon, at lumakad na may pananampalataya ayon po sa nais mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. 1 Corinthians 11:23-24. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin kainin. Itaas natin ang saro. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, salamat din po ng marami. Sa sarong ito, O Diyos, ang katas ng ubas sa simbolo ng iyong dugo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil po sa iyong banal na dugo, O Diyos.
Kami po'y na-redeem sa aming po mga kasalanan. Iniligtas mo, Panginoon, na even kami, O Diyos, ay undeserved, Lord God, sa iyo pong pagpapala at biyaya. Binayaran mo ang aming makasalanan, O Diyos, at luminis sa aming pong pagkakasala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain ito po ito, Diyos, na maging pagpapalang aming buhay sa mundo, na maging asin kami sa salibutan ito, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 Corinthians 11, verse 25 to 26. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inumin. Manatiling nakatayo tayo po magpasalamat sa Diyos. Maraming salamat o Diyos sa dalawang elementong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Napatuloy namin ginagawa dahil po sa iyong utos upang maalala namin, Panginoon, ang iyong pong covenant sa amin, Panginoon, na ang aming buhay sa mundong ito. Ang aming kaluluwa ay binayaran ninyo ng dugo at ang iyong katawan sa iyong paghihirap at pagsakripisyo para po sa aming kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Diyos. He will run to us if we lift our hands. He will lift us up. Come now, praise His name, all ye saints of God. Sing for joy. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands if we rend